Magandang gabi, Pilipinas! Dekada-dekada na ang problema ng armed struggle sa isla ng Mindanao. Ito na ang kinamulatan ng halos karamihan, lalo na ng mga naninirahan dito. Hindi na bago ang mga ulat ng mga sagupaan o engkwentro sa reyon. Bukod sa terorismo na naging hadlang para maabot ang lubusang kapayapaan sa lugar, patuloy ang laban ng mga Moro para sa pagkakakilanlan ng gobyerno sa kanilang otonomiya, isang hiwalay na pamamahala sa lupang kanilang sinilangan. Matapos ang maraming negosasyon, napirmahan noong 2014 ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na siyang nagbigay daan para sa Bangsamoro Peace Process. Taong 2018 naman nang lagdaan naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 11054 o ang Organic Law for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. January 21, 2019, nang magsagawa ng plebisito para sa pagsama ng ARMM territory at ng mga lungsod ng Cotabato at Isabela kung saan yes vote ang nanalo maliban sa Isabela City. Sunod naman itong niratipikahan ng Commission on Elections noong January 25, 2019. February 26, 2019 nang isagawa ang ceremonial turnover ng ARMM sa BARM. Pinasiyahan ng BARM noong March 29, 2019 at isinagawa ang inaugural session ng Bangsamoro Transition Authority Parliament. Diretsahan tayo, Chief Minister. Gaano kahirap ang mga pagsubok na inyong dinaanan hanggang sa makarating kayo sa inyong posisyon ngayon? Yung conflict kasi dito sa Mindanao started in around 1968-69. Nagkaroon ng mga massacres which was interpreted as a genocidal campaign against the Moro people. Yung Carmen Massacre, Malisbong Massacre, maraming mga massacres. So that was interpreted as a genocidal campaign. Okay. We have to resist only. Okay. Defend ourselves. Okay. So mula noon, nagpatuloy ang inyong pakipaglaban. Yes, in 1972, after the declaration of martial law, nagkaroon namin ng organization, Moro National Liberation Front. Yun ang birth of the Moro National Liberation. You yourself was a combatant. I am combatant. Nung combatant kayo, sir, tell us yung hindi mo malilimutan na giyera sa buhay mo na medyo muntik ka nang mamatay. Actually, ang very challenging sa amin, yung along the Rio Grande River. Ano po Kasi yung yung defense position namin, nasa bank ng river. Okay. So, ang ginagawa ng military, binobomba nila lahat yung mga kuwan. Then, only then magpapasok sila. We have to strategize also na kung bubomba sila, walang tao, then pag pumasok sila, nandun na kami. You were saying na yung pakikipaglaban ninyo para mahinto lang yung pagpapatay sa mga Moro dati. But you were fighting for autonomy, the Muslim secessionists. No, actually, ang unang kuwan namin, after that, initially, first phase, defense lang. Okay. In second phase, nakita na namin na the only solution to it is we will have a separate independent state. Kaya nga secession movement. Tell me, gaano ba kadami ang combatants ng mga MILF noon? At may MNLF din. Paano ba ang pagpapalaganap ninyo na kailangan ang mga Moro sa buong Mindanao ay magkaisa? Kasi napakalaki ng Mindanao. Naramdaman na ng lahat na we have no other way. We have the only survival is to fight.
and have our own country. So yun ang dahilan kaya madaling na-mobilize yung mga tao. On our side, we were able to organize mga around 300,000 na combatants. Sa side ng MNLF, nag-organize din sila. So, overall siguro mga 500,000 na combatants was organized. 500,000 Yes, 500,000. with high-powered firearms. Hindi lahat may firearm, Okay. but they are fighting ready Okay. combatants. So you're talking about almost 5 million combatants. Saan galing yung mga trainers natin? Nagpadala rin ba kayo ng trainers sa ibang bansa, sa Afghanistan, sa Middle East? Saan galing yung mga armas ninyo? Do you have your factory of guns here? Nagsimula kaming magpadala ng mga trainees sa mga tulad ng sa Afghanistan. Okay. Nagpa-train kami doon. Pakistan? Pakistan, kasi ang actually ang training ko sa Pakistan doon din sa Afghanistan. Who helped you in the training? Did you receive supporters from the Middle East countries? Hindi kami tumatanggap ng mga suporta sa government. Okay. Sa mga communities, Muslim communities, Outside the country? outside the country, tumutulong sa amin. So, almost all Muslim countries tumutulong sa amin. So when you were a soldier, a combatant before, a very young combatant, sino yung nasa taas? Si Salamat na ba yun? Si Chairman Salamat na ba? During the first organization, si Miss Wari ang chairman. Okay. Okay, so Salamat was vice chairman. Okay. You were, I was a zone commander. you are controlling how many combatants? I am controlling around 150,000 combatants. How was it like controlling 150,000 combatants? Sariling diskarte because you were never trained to be a soldier, to be a combatant. Yes. It was just because of what you feel against the government. Paano yung ginawa yun? When you are pushed to the wall, you have to teach yourself, you have to learn in whatever way you can survive. Because at that time, everybody feel na the only way to survive is to fight against the government. So you were fighting against the government? Yes. Because pinapatay kayo ng yung mga Moro. Ano pa yung mga malaking kasalanan ng government noon? That talagang galit na galit ang inyong mga combatants. Nakita namin na since the beginning ay mayroon ng mga discriminatory policies ang Okay. na-implement. Okay. So parang nakita namin na yung ang treatment sa amin is parang second class na citizen of the country, and then simula ang settlement dito sa Mindanao Okay. no mga 1950s during Quirino time. Okay. So nagsimula yung mga settlement. So that is interpreted as a way of driving out the Moro people. Kinukuha yung lupa nila. And then actually that also changed the population balance. Kasi majority talaga kami dito sa entire Mindanao. But after the settlement, na-reduce kami into just about una mga 50%. Then later on, na-reduce pa kami into about 30%. Dumami yung settlers galing ng Luzon and Visayas. Dumaan kayo sa maraming mga pagsubok, gyera, maraming namatay, maraming buhay ang nawala, mga pangarap na naglaho. When you first entertained for negotiation with the government, what was your first demand? We want to establish an independent state, Moro state. You were very hard on that. Yeah, we are very hard. How come meron bang softening na nangyari? Bakit nagkaroon ng malaking pangyayari? Nagbago ba yung pananaw ninyo? The main group na nag-convene sa amin, yung OIC, Organization of the Islamic Conference. Kasi itong Organization of the Islamic Conference is organization of almost all Islamic states, mga 54 members. Because you're always submissive to what they think. They tried to negotiate with us and allowed, parang kinukumpins kami
na very difficult to achieve independence. Okay. Dahil kahit may susuporta sa inyo, it is not pragmatic at this point in time. So sabi nila, kailangan na but what is important is you will have your own government. Can we consider, sir, the Aquino administration's negotiation with the MILF a failure or it set a barometer? Ang problema na nangyari is doon sa implementation. So we feel na hindi sapat yung effort ng administration ni Aquino to push the passage of the law. Kasi meron ng agreement. Pero the problem is, if it will not be converted into law, hindi ma-implement. Some are saying, matutuloy na sana yun. Eh, may O, nangyaring matutuloy Mama na. Sapano eh. Hindi. Kasi actually, yung Mama Sapano... So that's not the reason. That's another pan. Yung Okay. pan. Okay. Kasi yun talaga. Pero ginamit yun ng mga oppositionists. Yes. That, but then, ultimately, walang pan doon. Because that is purely a violation of the ceasefire. Okay. Kasi sa panig namin, we were claiming na hindi kami kinoordinate sa operation. When under the ceasefire agreement, we have to be coordinated first bago sila pumasok sa area. I am very fortunate to be the first senior officer to visit Darapanan, the base of the MILF, and we were warmly welcomed by no less than the chairman of the MILF then and now the interim chief minister of the Bangsamoro Autonomous Region. And during my visit, he made that statement that your visit today marks the end of our RIDO. I am also representing the whole armed forces of the Philippines. So wala na yung hidwaan totally. We are one. And we have to work as one. Now, since they are already part of the mainstream society, they are already part of government, they also aspire to make their communities develop, just as we do. So, the BARM being led by the MILF is really a welcome development, especially for us, security sector. Sa tingin ko naman, ang 63 barangays ay bumoto sila ng yes during the plebiscite, nasasama sila sa BARM. So ito po ay suportado natin, no? But as of now, since hindi pa na-create yung kanilang municipality na ginagawa at nasa transition pa ngayon ang BARM, sinusuportahan pa rin natin itong 63 barangays. The same ang ginagawa naman ng BARM leadership. Malaki ang responsibilidad na nakaatang sa pagbuo ng isang pamahalaan. Tungkulin nito na tugunan ang pangangailangan ng kanyang nasasakupan. Sa pagkatatag ng BARM ay mas nabibigyang pagpapahalaga ang pagkakakilanlan nila bilang mga Moro. Sa ilalim ng BARM, ang uri ng gobyerno ay parliamentary democratic, iba sa presidential type na meron ang national government. Noong 2019, una nang itinalaga ni Pangulong Duterte ang 75 sa 80 miyembro ng BTA. Sa kaparehong taon, pinagbotohan na rin ang mga opisyal ng parliament. Ano pong bumalaga sa inyong mga problema? Ano ang mga malalaking mga concerns na gusto niyong paimbestigahan at isisi maybe at sabihin sa pamahalaan, bakit ganito ang nadatnan ko? Yung challenges sa amin is both internal to us and the external factors. Okay? Yung internal, sa amin, being a revolutionary for more than 50 years, very difficult to, parang you have to adapt a new bureaucracy Yeah. na from a revolutionary bureaucracy. Imagine ka, kumbatan na kayo noon, tapos Oo ngayon, nga. iba na nasa... You become the okay. executive. So that's internal. Yeah, that is internal. What We I have to mean- transform. What I mean is, nabulaga ba kayo dahil maraming utang ang nadatnan nyo? May mga pangako ba ang pamahalaan na parang napakabagal? Or may mga polisiya na dapat sundin kayo? Ito pala yung gobyerno. No, after na kuha namin, at least we have transformed ourselves. And then,
tinignan namin ang bureaucracy. One thing in the bureaucracy na nakita namin is maraming nandyan sa bureaucracy na hindi naman qualified. Kaya lang accommodation ng karamihan. And you don't like that? Ang tingin namin, hindi tatakbo ng maayos ang gobyerno. So dapat, kailangan qualified, walang palakasan. Yun na, walang palakasan mo lang. Aha. So kaya... But you're referring to the RMM. Yeah, the ARMM. Kasi matagal na yan, walang maraming... So ang nangyari sa RMM noon, naging palakasan. Maraming kasi... Kaya hindi epektibo. Bawat naging puno ng ARMM, mas dadami yung mga tribo na manggagaling sa kanila na nandoon sa bureaucracy. Kasi doon sa agreement namin, one condition na hiningi talaga namin is mapalitan namin ang bureaucracy. Kasi dati na namin sinususpect na isa sa problema sa governance is on the bureaucracy. Can you be more specific by what you mean about palitan ng buong bureaucracy? Because you've changed the RMM already. Devolution. Ibig sabihin, lahat ng department ma-devolve sa amin, ma-process namin. Na hindi kontrolado ng national government? Hindi kontrolado ng national government. Yung pag-process. Lahat ng departments? Nagkaroon ng kasunduan na parang mayroon remaining department na hindi na devolve. Like Hindi completely devolved, like education, AFP, PNP, AFP, PNP. COMELEC, COA. Meron kaming audit pero hindi still the COA has supervision. So yun ang kwan. So ngayon, ang ginawa namin is pinalitan na yung bureaucracy. Okay. Then we hired a new kwan. Okay. So ang pag-hire namin is through job portal. Na-post namin yung mga positions na kailangan sa bureaucracy. Bawal yung tatawagan ka. Wala. May nangyari ba na mga tao mo na tumawag, Chief Minister, pinsan ko to, baka pwede naman ipasok dyan. That is natural sa practice. Okay. So how did Pero you sa answer atin, that? wala na eh. Kasi sabi ko, hindi namin i-hire yung sinong pumasa dyan sa because they will file a case against us and kami. So, talagang sabi namin, no, we cannot be accommodated unless you are in the So maraming nagtampo, job portal. maraming nagtampo sa iyo. So, Oo, marami talaga. Lalo na mga relatives. But how did you explain it to them? Wala tayong magawa dahil we want to change the government. Okay. So, magtulungan tayo. Sabi ko, hindi pwedeng kuhan. Okay, Chief Minister, nakikinig po ang sambayan ng Pilipino. And kadalasan, para lang sa simpleng pagpapaintindi natin sa kanila, pag nakarinig, may budget daw na 70 billion ang Bangsamoro government, ang Bangsamoro Transition Authority. Paano nyo ginagastos yung 70 billion? Gaano ba katotoo? Na-transfer na ba yan sa inyo? Actually, itong black grant, tinatawag na black grant, ito yung as agreed nasa agreement ay 5% of the total collection of the internal revenue and at saka custom sa national. Okay. 5%. 5% of that. starting 2019. Starting 2019. And the 5% is? The 5% because based on the fiscal year before 2019. Okay. So, ang computation na nangyari is around 67 something. Billion. Billion. So, nandoon sa agreement pa rin na yung pag-download sa amin is comprehensive and collective for 1 year. So, ibig sabihin, comprehensive collective, hindi by tranche? Hindi kwan. So, dapat yung buong 67 billion, 67 billion. ibigay sa inyo? Na. Ibigay sa inyo, i-transfer sa inyo? Transfer sa amin. Nangyari ba yan? Now, yun na naging problema pang hanggang ngayon dahil hanggang ngayon, sir? hanggang ngayon. So, ang na-download lang sa amin
is basically mga 2 quarters. 2 quarters. So hindi 3 siya years. buo. Kasi ang rason naman ng DBM, sabi nila, problema natin, wala tayong cash. Okay. That is in the, sabi niya, sa kaan, dyan. Pero ang problema ay yung cash. How did you explain that to your combatants, to your officers? Medyo parang baka sinisi ka nila, ayan kasi, pumayag kasi tayo, kaya nagkaganyan. Itong gobyerno, dinili-dili nila. Did you have that feeling, sir? Pero ang ginawa namin, meron kaming mechanism na kung ano yung magiging problema, i-discuss ng national at saka Okay. ng Bangsamoro government, autonomous Okay. government. Merong tinatawag na intergovernmental relation body, Okay. IGRB. So patuloy ito. Have you sent the government a letter protesting about the delays of all these things? Yeah, we have complained about that. And yun nga sabi nila, but sabi namin, this is computed naman 3 years before. So dapat mayroon savings ang Okay. government. So what's the effect of these delays? May bang nangyari bang hindi na sweldoan? May nangyari bang mga dapat na i-hire ninyo at babayaran sa mga projects? Hindi, ang problema lang dyan sa aming panig, yung mga programs, hindi tayo makaprogram na long term. Kasi, Bangsamoro transition. saka nakabase doon sa budget na meron, naka-download. Okay. So yun ang isang problem. Then, yung mga budget naman, yung mga salary problem naman, karamihan yung hindi na-devolve na ministry na nanggagaling pa doon sa national ang sweldo nila. So what are the active bureaus that you have right now, the departments na budgetan, na may mga employees na? Lahat, the 15 ministries Okay. already in place. Okay. And they are functioning. And functioning. Pati na yung mga hindi na-devolve sa amin throughout ng education, mga ibang hindi na-devolve. Functioning din. Yun lang, nagkakaroon kung minsan ng delay ng sweldo. Yun lang. Pero open naman ang national sa pag-negotiate. If the Filipino people are now watching and listening, do you have an assurance that the BARM will have its own change style of leadership na walang corruption at transparent kayo para maging kaiba sa ibang mga naging namamahala sa Muslim people? Actually, this is the first time na nagkaroon ng gobyerno na kaiba yung structure Okay. kaysa sa national government. Alam niyo na itong structure namin is ministerial parliamentary. Okay. So, ang translation nito sa practical is it is more collective. Ang pagdala ng gobyerno is more collective. Hindi one-man rule. Kailangan Are we correct kasi you want na walang palakasan and that your people should be qualified? Are we correct that those that are functioning right now, that are hired, that are working with you now, are smart, bright, and qualified people? Sa ngayon is on the process pa yung namin. Okay. Hiring namin. Marami pang extended dyan na employees from the ARMM. Okay. Siguro mayroon pang mga 30 Okay. or 40%. Pwede rin dating ARMM employee Yeah, pumasok yes. ulit. Basta qualified sila. So, Hindi ba, walang pabor-pabor ba ito, Chief Minister? Kasi yung mga taga-Sulu daw, mga taga-Tawi-Tawi, malayo, karamihan ng mga nakukuha ay taga-Central Mindanao. wala talaga. It depends on... open naman yung namin. Open for scrutiny. Okay. Marami kasing gustong mag-apply sa BARM. Pero natatakot sila, ay, baka delayed palagi ang sweldo. Ay, baka maliit ang sweldo dyan kasi dapat standard, national standard. Ano ba ang mga benefits ng isang empleyado dito? Sa pinaplano nyo? Talagang yung standard natin is mayroon pa dyan mas
mas mataas pa sa national ng standard natin. Oh. Yeah. So, Talagang kung tingnan natin that's your ang- direction. Yes, that's Na our direction. mga empleyado nyo dito sa BARM ay Oo. tatanggap ng mas mataas pa na sweldo Kasi kaysa... yun ang kuha namin. Aha, Yun aha. ang kuha namin. Kasi nakikita namin na yun ang isang cause of Corruption. Na yung underpaid yung mga empleyado. Okay. So pag underpaid yun, wala kang magawa kasi talagang gagawa ng paraan Okay. para magkuha. Sa ngayon, sabi nila, bibigyan kami ng pangkabuhayan para mabuhay kami. Ito talaga, mas maganda ito, mapayapa talaga. Matuloy ito, pag matuloy. Malaking, kumbaga, pasanin yan sa atin na kung paano natin makumbinsi itong mga tao na hindi pa nakikipag-cooperate sa atin. Hangad po natin na lahat po ng Bangsamoro ay maki-ano na sa BARM government. They have been talking to the government for so many decades. And they have been fighting for so many decades. Kung kailan pa narating na nasainan yung Bangsamoro Organic Law, ang gobyerno ay ginagawa ang paraan para masatisfy yung each individual na MILF combatants. For other programs, I think other agencies of the government should also do their part. And I am not saying that they are not doing their part, but we need to ask our partners from the other agencies on the things that the Bangsamoro people still need or what has not been delivered para sa ganun maging kompleto. Naging masalimuot ang pinagdaanan bago nagkasundo at mapirmahan ang batas na siyang bumuo sa BARM. Sa pagboto ng yes, formal na pinalitan ng BARM ang ARMM. Tatagal hanggang 2022 ang transition hanggang sa ihalal sa isasagawang eleksyon ang mga bagong mamumuno sa rehiyon. Kasabay ng transition, dapat sa panahong ito, may isa sa katuparan na ang mga napagkasunduan. Kabilang na dito ang decommissioning ng mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front. Ang armed struggle ang isa sa pinakamabigat na banta sa pag-abot ng kapayapaan sa Mindanao. Layo ng decommissioning process na matulungan ang mga MILF members na magbalik loob sa pamahalaan at mamuhay na bilang sibilyan. Samantala, una nang sinabi ni Pangulong Duterte na ang Ligwasan Marsh ay pag-aari ng mga Moro. Pinaniniwalaan ang lugar na mayaman sa natural gas na siyang magiging malaking tulong sa bagong tatag na autonomous region. Ito ay may sukat na aabot sa 2,200 square kilometers at matatagpuan sa Cotabato River Basin sa kapatagan ng Central Mindanao. Sa lawak nito ay nasasakupan ang mga probinsya ng Maguindanao, Cotabato at Sultan Kudarat. Base po sa pinasa nilang development plan ng Bangsamoro ay kasama po yun sa kanilang mga plano. Itong pag-explore ng ligawasan at alam po ninyo ang ating mahal na President, palagi na niya ini-challenge yung mga Bangsamoro na kukunin na ninyo yan. Subalit base po sa BOL ay mayroon po mga proseso na dapat sundin. Totoo yung may black gold tayo dyan. Aside sa mayroon tayong makukuha ng fuel dyan, meron pa tayong makukuha ng mga gas. Di ba nakita natin sila mga Dadato, sila Hataman, kita mo sa mga video footage nila, sinisindihan lang, nagluluto sila doon. Kikita mo talaga, natural yan natural talaga. So, sa palagay ko, mas lalago pa tayo sa tagaibang bansa. 12,000 ang nag-surrender ng firearms, meron pang second phase, third phase. Pero 1 million ang pangako, 100,000 na nabigay sa first phase. Na-discourage yung iba, baka hindi na lang daw sila mag-surrender sa yung second phase sa third phase. Ano po ang sagot niyo dyan, Chief Minister? Meron talagang dissatisfaction. Kasi yun na nga, all the way they were Dissatisfaction among the combatants. among the combatants. Galit? Sa ngayon ay nakukuha pa sila na Kakalma? kakalma pa. Okay. Kaya lang, yun ang kwan. Pero may problema 100,000 namin. na silang natanggap. Meron 100,000. Yun lang ang Sa isang cash. baril yun, isang baril. Pero ang kwan dyan kasi, naka-line up kasi, may 100,000 na cash, and then yung economic package, livelihood, mayroon mga Scholarship. mayroon mga training. So,
complete yung naka-line up. Are you going to fight for that na kailangan to pa rin? Oo, ibigay? talagang kuhan. Kasi mahirap Baka ikaw na... sisihin, baka ikaw sisihin ng mga resurrender. Yung mga combatant namin, mahirap i-convince sa second. Sinisi ka naman Sabi nila. nila, kung hindi natin makuha yun, bakit tayo mag-decommission naman ng another? So, babalik sila sa bundok? Hindi naman sinasabi na babalik. Pero posible ba yun, Chief? Posible ba yun na babalik sila sa bundok at mag-rebelde ulit? Well, kung... Or sumali sa BIFF? Kasi ang problema ngayon, 2 truck ang pinapalo natin. Yun ang kasunduan. Okay. Yung isang truck is normalization. Okay. Itong normalization, doon kasama yung decommissioning. Okay. Na yung lahat ng armas namin Okay. ay talagang ibibigay namin sa gobyerno. But kapalit noon, mayroong livelihood yung mga tao namin. Definitely, hindi ka naniniwala na magrebelde sila pag hindi ibigay ito. Sa ngayon, they are waiting na because we always calm them down. What's the reason of the government yan, sir? Bakit hindi naibigay? Hindi, kasi ang problema pala ay yung promise nila, hindi pala yun kukunin sa isang department. Parang kinukuha nila doon sa mga department. Ito sa'yo, itong scholarship coming from the DepEd, itong scholarship, ganyan-ganyan. Wala talagang nakalaan doon sa 1 million each combatant. Okay. So, paano yan? Wala nang phase 2, walang phase 3 kung hindi No, sa mabayaran? ngayon now we are working on the phase 2. Ilan ba dapat? Ang phase 2 will be, kasi ang i-decommission namin is 40,000. Yan ang regular troops namin. Okay. Frankly speaking, nag-alala ka ba? Nabahala ka ba? Natatakot ka ba na baka hindi matupad ito at hindi masyadong magandang magampan ng gobyerno? Ma-discourage yung succeeding na mga decommissioning? Yeah, ang isang tingin namin panakuan, hindi umuusad nga yung normalization. Marami pang hindi na-implement sa normalization. Meron mga conversion of the camp into productive civilian communities. That's part of the agreement? Part of the agreement. Okay. Then meron pang mga amnesty sa lahat ng mga Hindi natutupad? Political. Hindi natutupad. Personally, are you discouraged right now, this moment, are you discouraged by all these delays and non-deliverance of what has been promised? Nakikita namin, concern namin, mayroon kaming concern. Okay. Kasi later on, pagka hindi talaga yung hawak namin over our people, maapektuhan. There's been a resolution passed in the BTA that you will have to review again for an extension of the Bangsamoro Transition Authority up to 2025. Tell us something about it. Yan ba yung offshoot ng mga delays na medyo hindi tayo makausad sa election para magkaroon na talaga ng Bangsamoro government kapag hindi dito sa BTA na to, hindi na process lahat yung mga pinapangako? Yeah, isa na yun dahil yun na nga, mahirap na mag-end ang transition na hindi talaga na-implement yung lahat. Kasi mawawalan ng pag-asa yung mga tao. Sabi nila, susunod na administration yan, hindi na, wala na silang... ganun talaga ang feeling nila, sir. Ganun ang feeling nila. Kasi dito, pag nag-change... You mean to say, pag wala na si President Duterte? Pag nag-change ang administration, tingin nila ibang policy na naman. So what's the response of the national government when you requested for a review and an extension up to 2025 of the BTA? Wala pa, hindi pa sila nag-response kung ano. You will pursue that? Nag-compromise lang kami ng 3 years. Okay. Pero 6 years talaga. Ngayon, nakita namin na ngayon, pagka hindi natapos itong hindi makuha. What do you mean? Hindi ma-postpone sa 2022? Kung may election sa 2022, okay, ang mangyari sa amin, 2021, we will be focused on the election na. Okay. Yung mga effort namin doon na sa election. Election of your Bangsamoro government? Or Bangsamoro government. The President has said he's happy na nandito sa inyong Ligwasan Mars and he was telling the farm na concentrate on that, develop. Aside from the mineral resources na nandiyan,
kailangan namin yung ma-promote ang agricultural production along the river, yung Grande River. So we are now pushing for a program na yung Rio Grande de Mindanao ay palalimin para hindi na magbaha. And then yung tungkol sa mineral resources, ang problema kasi dyan is, ang nasa batas is co-management. Okay. Ibig sabihin, pag trigger sa exploration, kailangan involved kami at ang national. Actually, ang nangyari, nag-audience kami kay President. So sinabi namin sa kanya na ready na maraming ready na to explore. Okay. Ligwasan, Mars, and Who are these people? Mga investors? Mga investors. Foreigners? Yes. Some foreigners. Okay. Okay. So sabi namin, we cannot go on with the extraction, exploration. Hanggang walang blazing ang national. Sabi niya, pagka ako ang nag-issue ng executive order, the next president will abolish you. Brief answers, sirs, to these questions. One of the objectives ng pag-pursue nitong peace agreement is that the BARM people can already help, the MILF can help government stop the terroristic activities happening in Mindanao. Paano makatulong ang MILF dito, sir? Nakatulong ba kayo? And what advice can you give to the military? Well, unang-una, pag-counter sa terrorism and hindi yan instant na he has to be maraming factors. One is the strengthen the security. Pangalawa is yung situation ng improve the situation of the people para hindi sila madrag. Okay. How do we ensure, sir, that you can monitor your MILF forces, baka na-disgruntled na sila, and eventually, sumali na sila doon sa BIFF or sumali na sila doon sa mga Mauti and Abu Sayyaf? Well, we have mechanism to monitor. Meron kaming mechanism to monitor. As of now, Yeah, wala as of kayong now, na-monitor? Wala pa. Please, Do you have a warning to your members? we have already achieved something for this struggle. Na ayaw namin na sirain nila lang nitong. So, we will not allow. Have you attempted, sir, to do some actions against the Abu Sayyaf, against the Maute and the BIFF? Initially, ang in-establish namin with the government is a joint peace and order teams, GPST. Okay. Ito will be composed of our forces Okay. na hindi pa na-decommission. Okay. And then yung PNP. Okay. And then yung Army. What is your reaction to the continued military operations in some parts in Mindanao? Do you recommend that they continue or better have a dialogue and talk it over? No, or kaya let nga, the MILF go deeper? we are pushing for the immediate deployment of that joint fund. Kasi pag sila ang na-deploy, then they know the terrain and they know the people in the area. Yung amin. Kasi sa ngayon, ang tingin pa rin ng mga tao, yung soldier is kalaban nila. So they refuse to cooperate. So pagka nakita nila na nandyan na ang MILF forces, so malaking chance na sila mag-cooperate. Chief Minister, the government has declared martial law before for about a year, no, in the whole of Mindanao. Were you happy with the martial law before? That has just been implemented last year? Immediately, we had an audience with the President. Sabi namin, our concern, Mr. President, is yung abuse ng military. Hindi kami, alam namin, sabi ko, ang intention mo. But what we want is, yung as long as walang abuse yung military. So okay lang yon, nagkaroon ng martial law? Oh, pero sa tingin ko... But you don't want another martial law? Oo nga, sana. Hindi na kasi yung pangalan lang ang martial law, nakakakuha na. In the next 2 years, ano kaya ang mangyayari sa BARM? Kung tingnan namin ang program namin, within the next 2 years, at least ma-reduce namin ang level of poverty, and then yung kakulangan sa infrastructure. In your talks with the President, you call him, you
visit him, how would you assess his direction, his policies? Is he sincere in solving this conflict, yung peace agreement natin sa BARM, despite the delays and all? Talagang siya ay sincere na magkawan. Kasi kung tingnan mo, ito lang yung talagang nag-succeed na programa niya. Okay. He has several programs, yung drug, yung corruption, yung... At least ito, mayroon ng tangible na success dyan. So, ang tingin namin talagang ayaw niya mag-failure. So right now, based on your evaluation, mga more than 50% na positive ang pagkabuo ng BARM. Yes. More than. Talagang kwan. And you're seeing that the delays and all other minor problems can be resolved later. As long as the government, national government will be open to how to yung mga delays. What will change your mind in doing, going to another course of action if in case your group will not be satisfied with the government's promises? Alam mo, when we opted to negotiate and have this agreement and join the government finally, talagang nagpong kami na until there is na nakikita kaming chance na mag-succeed, then we are for it. We will push for it. Sir, question ko lang. Is the BIFF, are the BIFF and the Abu Sayyaf, the Maute, still forces to reckon with and we have to worry with them? Actually, sa BIFF, we are continuing our dialogue with them. Okay. So, kaya lang, ang nangyari, nagkaroon ng 3 faction sila. Okay. So, meron mga faction na already. Okay. Medyo, Abu Sayyaf? Mas problema sa Abu Sayyaf, yung wala ng centralized leader. Parang hindi mo na alam kung sino ang leader. Kasi split na talaga na. So everybody operates on its own. Maute? Maute, mahirapan na rin because they have not shown any. So are we seeing that the AFP is winning? Well, generally, yes. Almost, mayroong talagang degree na but these are temporary kasi hindi masusustain yan kung walang political component. Political and economic component. Your message sa lahat ng mga kabataang Muslim na nakikinig sa inyo ngayon, na naniniwala sa inyong prinsipyo na kailangan kahit napakalaki man ang problema, ihanapan pa rin ng maliit na butas para sumuong ang solusyon para sa tuluyang kapayapaan, sir. Bigyan natin ng chance itong because we have spent our entire life dito sa struggle na ito. And we have finally achieved something. So, kailangan lang na bigyan natin ng chance as long as there is a continuing, persistent na partnership with the national government, ay malaki pa rin ng chance na mag-succeed ito. At your age, Chief Minister, nakikita ko you're still very energetic. Would you say that you will die for this cause? Sa akin, I will spend my whole life in the struggle. Because? I believe that the struggle of the Bangsamoro people is not only for this generation, but for the succeeding generation. Last question, Chief Minister. You were a combatant. You struggled so much. How is it like working with the government now? Now, people come to you because they want you to deliver something to them. Noon, people come to you to ask, anong may tutulong namin sa inyo? Because they were supporting me. So ngayon, iba yung situation. So, mas mabigat ang situation ngayon. Because we need to satisfy our people that we are here. And because we are here, then there is something for them also. Malayo na ang narating ng usapang pangkapayapaan sa Mindanao. Malaking bilang na rin ang mga nagbuwis ng buhay sa pagitan ng pamahalaan at ang grupo ng mga Moro. Ngayon ay nakamit na ang otonomiyang ninanais para sa mga Moro.
isang pamahalaan na naayon sa kanilang mga paniniwala ang napagkasunduang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kapayapaan sa pagitan ng iba't ibang mga paniniwala ang pinatunayan ng pagkakatatag ng Bangsamoro. Isang mas maayos na pamumuhay para sa mga susunod na henerasyon, hindi lang ng mga Moro, kung hindi pati ang iba pang mga naninirahan sa Mindanao. Magandang gabi, Pilipinas!